Pero kumusta na kayo ngayon, Mami Angelica? Okay naman po. Maayos naman po. Ayan. Parang naiyak po kayo. Si Kaloy ba nagte-text kay tatay? Sa mga kapatid niya. Yun naman po nang babasyain nyo. May nagsabi na po ba sa inyo na hindi po kayo mabuting ina? Kami po ay mga radio DJ, no? At kami po ay nagpapatugtog ng kanta. Kung sakasakali po ba na kayo po ay magre-request ng kanta sa amin, i-request niyo po ba yung kanta ni Chloe? Napakinggan niyo na po ba yung kanta niya? Na-misinterpret ka ba ng mga netizen? I guess The so. way you comment on that specific thing? Para lang maging malinaw. Oo, parang hindi Alin mo... doon yung sa Japan lang ang malakas? Oo, Yun, parang yun, hindi yun. ba Yes. Pag binigyan po kayo ni Chloe ng lumpia, Oo. Mommy, if you want lumpia, this is for you. Ito ba yung naka-paper plate? Oo. Naka-paper plate din na, no? Oo. Pero walang sauce. Ang daling mag-cash in, maglaro at withdraw. Kaya sumama na. Tara na't mag-bingo. Buzz. Maraming games kaya buzz. Panalo sa bingo. Buzz. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo. Buzz. Tapatok Podcast is back! Kakatok na sa mas pinatinding kwentuhan kasama ang mga patok na personalidad. Nako, ready na dyan ang mga papa nyo. Papa Marky here. Papa Dudut in the house. Let's talk What's Patok dito sa Papatok Season 3 powered by Bingo Plus. Kung kasiyahan ang hanap mo, ay sakto naman kami nandito. Masayang kwentuhan, puro tawanan, pwede rin naman seryosong usapan. So don't be sad cause we are here with Papa Dudut and Papa Marky. Papatok, let's talk what's patok. Papatok, sa Papatok, let's talk what's patok. Yeah, sa Papatok, let's talk what's patok. Papatok, sa Papatok, let's talk what's patok. Nako sa mga mommy, sa mga nanay, sa mga mudrakels na present sa pakikinig at panonood syempre ng Papatok. Maraming salamat po. Hindi talaga kumpleto ang sambahayan kapag walang nanay at syempre sila po yung laging nakatutok sa ating podcast. Salamat po sa lahat ng mga kapatok na sumusuporta mula Season 1 hanggang ngayong Season 3. Nako, kung akala nyo nakuha na po ang lahat ng drama, inspirasyon, pasabog, mga kaaway at sama ng loob, hindi pa dyan natatapos ang lahat. Wala pa po tayo sa exciting part. Kami ang mga papa ninyo dito sa Papatok, the first ever podcast powered by Bingo Plus. Nako, kaya naman, special po ang ating bisita para po sa araw na to for our today's episode dahil isa po siyang nanay na naging viral. Mula sa pagtataguyod ng kanyang anak hanggang sa pagiging headline sa newsfeed, lagi kong nakikita. Oh my, ang daming say. Correct. Pero she's strong, vocal, and never afraid to flip the story. Kapatok Reveal! Mula sa pagiging simpleng ina hanggang sa pagiging viral queen ng social media. Mula sa mga patutsada at intriga, humanda ng mapatalon sa mga chika niya, Angelica Yulo. Ladies and gentlemen, please welcome ang nanay ng mga champions at mga gold medalist. Please welcome Mami Angelica Yulo! Palakpakan! Pang Miss Universe para si Mami Angelica. Ang dating. Ayan, Mami Angelica, ito po ang microphone. Ayan. Meron pa pong isa pa. Gusto niyo po. Okay na po. Mami Angelica, bumati ka muna sa lahat ng mga audience natin. Hello po sa lahat po ng mga nanonood kay Papa Marky at kay Papa Dudut. Yeah. Hello po sa inyong lahat. Kamukha niyo po si Juan Maui Taylor. Ay, pak. Oo, naging guest natin siya sa season 1, di ba? Seryoso? Oo, may pagkahawig. Oo. Alam niyo mong maganda talaga siya nung kwan niya talaga. Dala-dalaga pa siya. Dalaga lalo. siya. Oo. At lahat ng mga anak mo ay kamukha mo talaga, no? Ay, Sana thank you po. sa pagka daw ganun, mahal ka daw ng Tatay. tatay. Oo, pagka ang mga anak mo kamukha mo. Oh, Di ba paano baliktad?
Hindi ganun daw yun. Mas mahal ng Pagkamukha. tatay si Mrs. Okay. Paano ba kayo nagkakilala ni Mister? Bali, magkapit-bahay po kami. Sus ko, hindi naman lumayo. Opo, hindi po lumayo. Then parang childhood sweetheart nung elementary po. Ganon po. Elementary pa lang, naglalandian na po kayo. Naging close na sila. Close na sila. Ah. Grabe, akalain mo parang destiny kayo, no? Yung mula bata hanggang Wala. dulo, no? Pero kumusta na kayo ngayon, Mami Angelica? Okay naman po. Maayos naman po. Ayan. Parang naiyak po kayo. Hindi pa ako naiiyak. Isang madramang episode pala ito, Papa Marky. Oh, pero syempre, nung una, sino ba si Angelica Yulo? Sabi ko, siya pala yung nanay ni Carlos Yulo. Oo. Na nagte-trending. Lagi. Oo. Tapos doon ko nalaman, may kapatid pala si Carlos Yulo. Diba si Joriel, si Carl at saka si Eliza. Ayan. Kwentuhan mo naman kami, Mami Angelica. Sino ba si Joriel para sa kaalaman ng ating mga audience? Si Joriel, siya yung eldest ko na from a gymnast and a cheerleader nung college, and now coach na siya ng isang private club and nag-judge na siya international and national sa gymnastics din. Wow. Oh. Wow. And of course, si Carlos. Yeah, siya yung second kay Joriel and sabay silang nag-training before nung sa gymnastics sa Rizal Memorial Sports Complex. Si Carlos, syempre, gold medalist. Oh, Olympic. Lagi mo ng Olympic. Gold Olympic medalist. Diba? And of course, yung kamukha ni Carlos. Si Drew, siya yung pangatlo sa magkakapatid and at the same time, nasa gymnastics din siya and national athlete na rin po. Yan. Tapos yung bunso, na spoiled brat. Si Isa, yung youngest. Ayun din, nasa gymnastics na rin siya ngayon and ngayong summer, since wala siyang school and recently is na-injured siya, so nagpa-part-time siya, sumasama siya sa atin niya mag-assist sa mga toddler. So, kumusta naman po si Miss Angelica bilang isang ina sa kanyang mga chikiting? Ako kasi yung, mahigpit, stricta, and talagang ako yung nagdidisiplina sa mga anak ko. So, masasabi mo na lumalaki yung mga batang ito na guided by very strict rule sa bahay ninyo? Opo. Nasaan si tatay? Nasa work po siya. Ngayon? Ngayon po, nasa work pa po Hindi siya. po, yung nasaan po siya at bakit po kayo nagdidisiplina? Ano ba talaga, Papa Marky? Confused ako doon. So, ng mga panahong yon, kayo yung mas strict na kay Ako tatay? talaga kasi since ako yung nasa bahay, then yung husband ko, siya yung nagwo-work for us. So, yun yung ako yung talagang nag-mold talaga rin sa mga bata. So, housewife talaga kayo noon? Opo. Si Daddy, ano ang naging work po niya? Before, nag-sidecar. Then, sa Yakult, delivery po siya. Then, ngayon po, medyo matagal siya sa travel and tours. Naka 20 years na siya ngayon. Oo, pero may libangan daw si Daddy, ah. Ano yung libangan po niya? Basketball. At Kasi saka matangkad si daddy. Matangkad siya. Natawa si Mrs. Oh. Ay, hindi si wala Ma'am. po akong ibig sabihin doon. Pero matangkad nakita ko kasi sa TV. Talaga bang matangkad si Daddy? Hindi po. Kaya pala Nakita ko natawa. si daddy. Lagi po ba Matangkad lang siya sa akin. Lagi po siya nakaka-shoot? Opo. Pero si Daddy raw, mahilig daw mag-break dance. Yun yung niya, kabinataan niya, yun yung lagi nilang ginagawa nung pinsan ko. Sa bawat stage, lahat ng mga fiesta, sinasayawan po nila yun. Ayun. Alam mo na kung saan nagmana yung mga bata. Sa tatay. Magaling palang tumambling-tumbling. Pero yung naghubog, yung nanay. Oh, yun ang Hindi mo pinakamahalaga. pwedeng makalimutan yung papel na ginagampanan nung tatay talaga. At nung nanay. Pero, ano bang sekreto?
kumakain po ba yan ng mga o ano po ba? May Ano po- vitamins po Oo. ba? Ano bang Para- gatas? Oo. Ako po, hindi po nila natikman yung Ay, ang swerte naman nila. Opo. Kasi nung bata po ako, Oo. Hindi po. Bali kasi simula nung baby until 12 years old talagang I'll see to it na nagagata sila, napapakain sila ng masusustansyang pagkain, may mga fruits, and yon tulog sa tanghali. And ano pa ba? Pinababayaan ko silang maglaro ng for 2 hours para at least may exercise sila. So, Alam mo, importante yung tulog sa tanghali. Mm-mm. Yung lola ko, pinapatulog talaga ako sa tanghali. Mm-mm. Sabi niya, Mark, tumulog ka para lumaki. Mm-mm. Sinungaling yung lola ko. Oo, hindi ka lumaki. actually, sila rin hindi. Sinungaling. Sila rin hindi. Kasi consistent yun na hanggang 9 years old, natutulog ng 1 to 3 p.m. So, hindi. Tapos ang tulog nila sa gabi, 9 p.m. Minsan 8 p.m. ang tulog nila. So, hindi rin silang lumaki. Oo, pero healthy foods, guided. Tapos, anong sikreto para maging malambot yung katawan? I mean, tumbling-tumbling. Mm-mm. Wala naman pong sikreto, no? Bali, ang ano lang po siya is consistent training, na everyday laging dapat nasa gym para, and yung ginagawa nila is paulit-ulit nilang ginagawa Routine. yun hanggang sa ma-perfect po nila. Oo. Pero paano po ba sila napasok? Mag-umpisa. Oo, sina Carlos, sina Carl, si Eliza sa gymnast, no? Kayo po ba yung nag-push or kapitbahay? Nung una po, kasi po, every time na pag maglalaba ko and magtitinda ako, si Tito Boy, yung lolo ko, Si Tito Boy? si Tito Boy, lolo ko siya. So, siya yung nagbabantay sa mga bata, pinapasyal niya sa playground, sa Rizal Memorial, sa CCP, sa Manila Zoo. So, lahat yon na pinupuntahan nila. And one time, nung tumatumbling yung mga bata sa may tapat nung Pencac Silat na nakita nung mga national team doon na tumatumbling sila, Kaloy and Ivan. So, nung sinabi niya na dalahin sa Gymnastics Associations of the Philippines para mabigyan ng training. So, dinala nga doon ni Tito Boy. Then, nakita nung mga bata na may mga nagtitraining. And sabi nung pamangkin ko, kaya rin namin yan. So, pinag-sample sila doon. Nung pag-sample ng tumbling, binigyan na sila ng proper training. Oo. Kasi hindi porke bata ka, tumbling ka ng tumbling, pwede ka na. Kailangan mo talaga yung proper training. No? Opo. May tamang ano yun pagbagsak, Oo. pagtayo. Pag-bend, pagbagsak, Oo. pag-ikot. Correct. Mhm. Hindi po ba kayo parang nahikayat din kayong sumama doon sa training? Nung una po kasi maliit pa po nung time na yun si Iza and si Eldro kasi malaki yung age gap ni Kaloy and Eldro, 8 years eh. So ako yung nagbabantay, si Tito Boy yung tagahatid, tagabantay sa training, tapos taga-sundo rin si Tito Boy. So nagpupunta lang kami kapag competition, lalo kapag mga land transportation lang na kaya namin puntahan, pinupuntahan namin. Magaling yan si Tito Boy Kasi unang-una, lolo siya pero tito siya, no? Ano po ba talaga? Ano po ba talaga? Nililito niyo po Sinasanay kami. po kasi kami na Tito. tawagin lang siyang Tito. tito. Nakakabata kasi. Oo. Pag sa'yo lolo, edi lolo na. Tsaka si Tito Boy host na yan, di ba? Sa GMA. Sa Fast Talk. Sa pasto. Mami, ano po ba? Lights on, lights Lights off po off. ba? Happiness po ba o chocolates? Joke lang, Mami. Pero, Oo. kayo po mag-asawa, meron po ba like yung mga lolo, tito, tita into gymnast o sila lang napasok sa gymnast? Si Tito Boy lang ang Wala naghikayat. po, sila lang po talaga ang ano. Pero nung nag-uumpisa sila, kasama nila Joriel tsaka ni Kaloy, yung mga pinsan ko. Magkakasabay sila 18. Silang dinadala ni Tito Boy sa Rizal Memorial. Kaya lang habang patagal ng patagal, so una kumukonti sila hanggang sa ang natira na lang is si Kaloy. Kasi syempre, akala nyo yung hirap Paguran na yan, dinadaan. Tsaka yung pag-split. Pag ganun. Paguran yan. Oo, it's a matter of life and death. Kapag mali yung pag-tumbling mo, pag tama mo, ulo, ganun. Dahil sa mga ganong senaryo, Mami, ikaw ba naging mapagbantay? Naging stage mom ka ba?
Nung una, kasi hindi naman, honestly, wala talaga kaming idea kung ano yung gymnastics. Kasi ang alam lang namin is, pang babae lang siya. Tapos yung may ribbon. So, nung sinabi sa akin ni Tito Boy na isasali sa gymnastics para makakuha ng scholarships pagdating ng college, so sabi ko, go. Tapos yun na, nung nakikita ko na yung training, kasi hindi pa ganun kataas yung skill, so parang okay lang. Nung one time na nakita ko na nung competition ng NCR meet, merong isang bata na yung knee-knuckle niya is na disgrasya siya eh. So doon medyo nagkaroon ng takot na prone pala sa aksidente yung gymnastics. So parang doon ko lang, tas habang tumatagal na tumataas yung nila, yung skills nila, doon ko na lalaman at nare-realize na buwis buhay yung gymnastics. Mami, dumating ba sa point na parang gusto mo na silang patigilin? Kasi doon sa nervyos mo, doon sa prone nga sa aksidente. Hindi eh. Hindi ko sila pinatigil, pero sila, yung gusto na nilang tumigil, gusto na nilang mag-stop, pero ako yung nag-push kasi ang sabi ko nga, sayang, gawa ng... Nagsimula na eh. Matagal na nilang ginagawa, tapos marami nang naiinggit or marami nang inaay yung pwesto nila. And yun yung yun. Kaya sabi ko, ayokong masayang lahat ng pinaghirapan nila. Kaya during that time talagang yung eldest ko, hinihila ko na mag-training ka kasi sayang, na parang ayokong mabaliwala lahat ng mga pagod mo, ng mga sacrifices mo. So yun, nagtuloy-tuloy sila. Doon pumapasok, Pops, talaga yung proper training. Di ba, nung una hindi nila alam all about gymnast. Ngayon, nahubog sila ng nahubog. Di ba, sayang din naman yung pinaghirapan nila mula umpisa. Nandun si Mami to push yung kanilang mga anak. Would you say nakitaan niyo po sila ng potential na magiging gold medalist? Kaya hindi nyo pinahinto? Nung una, hindi po eh. Kasi ang lang namin, even ng mga parents doon, parang makasali ka lang ng Little Olympics, okay na. So, nung nakikita mo na eto pala na may SEA Games pala, may World Championships pala, may Olympics pala, so parang doon na nag-start yung mangarap ng mataas talaga. Kasi honestly, wala talaga akong idea when it comes to sports kasi hindi naman talaga ako sports-minded eh. Lang ako, bahay eskwela lang ako. So, wala akong alam sa sports na eto pala yung mga stages na dapat pagdaanan ng isang atleta. Buti niya nabanggit niyo po yun kasi ang gusto po nila ay magsasample po sana kayo. So hindi na po niya magsasample ha. Joke lang, Mami. Okay, joke lang po yun. Okay. Alam mo, dumating sa punto na nung nanalo si Heidi Lin, yung lahat ng mga bata nagaganon. Nag-weightlifting. Tataas ng ng mga binubuhat. Oo. Pagkatapos nung nanalo si Carlos, lahat na nagtumatumbling. So, ibig sabihin, nagiging halimbawa sila doon sa mga batang nangangarap. Paano sinabi po sa inyo ni Carlos Yulo na ito ang gusto ko? Gusto kong manalo ng medalya sa Olympics. Ano yung madalas niyang mga bukang bibig? Oo, na mag-level up. Kahit hindi Olympics, yung mag-level up sa Pilipinas, sa Asia, at sa buong mundo. Hindi ko masyadong maano, no. Basta ang alam lang namin, nung kinuha siya ni Coach Monet, nung dinala na siya sa Japan, doon lang din nag-sink in lahat ng mga preparing for Olympics, na ganun, yung doon. Tapos nung sinabi sa akin ng president ng GAP and ni Coach Monet na dadalahin nga si Kaloy sa Japan para makapag training ng maayos, sabi ko, okay. Yun lang ang sagot ko kasi ayoko din palagpasin yung chance na yon kasi mga ganito, mga once in a lifetime lang, mga minsan lang to at baka hindi na maulit. So sabi ko is grab the opportunity. Sino po sa mga anak ninyo ang unang nakatanggap ng medal sa kahit na anong competition? Si Kaloy. Kasi si Kaloy na agad yun. Si Kaloy kasi yung mas porsigido. Hindi, sila rin talaga yung nauna. Okay. Kasi nga 8 years yung gap niya kay Eldrew. So baby pa si Eldrew. So si Kaloy yung una ng mga
Sagisag Meet, Manila Meet, and NCR Meet Palarong Pambansa. Anong pakiramdam po ng isang ina na mula sa tumatumbling lang sa may kanto, sa may Sa iskinita, parke, oo. hanggang sa nare-represent na ni Carlos ang Pilipinas, nagtitrain na siya sa ibang bansa? Siyempre bilang nanay, 'di ba? Parang sobrang proud ka na anak mo 'yon. Anak mo yung na nagdala ng karangalan sa Pilipinas. Kahit sinong magulang, yun naman po talaga yung mararamdaman. Ito medyo mabigat tong aking follow-up question, ano? Hindi lingid sa kaalaman ng mga audience natin at ng lahat ng mga nasa loob ng studio na ito na meron po kayong hindi pagkakaunawaan sa inyong pamilya. Paano nyo po ito hinahandle? Bilang isang Angelica Yulo. So, pagdating po sa ganitong mga usapin, ano po yung nagiging posisyon at say nyo? Okay? Una, issue po sa relationship. Sa asawa mo po, sa mga jowa ng mga anak nyo. Pag lumalapit sa inyo, humihingi ng advice. Sa husband ko naman po, no, kasi since, naman kami, nung una, pag may mga decision siya na gusto niyang gawin at sabihin, sinasabi naman niya sa akin and nare-respeto ko naman yon. So kung ano yung nararamdaman niya, nare-respeto ko yon and gusto ko ganun din siya sa akin. So yun yon. Sa mga anak ko, kay Joriel, walang naging problema. Pinakilala niya ng maayos, dinala sa bahay, and nung una kasi si Joriel yung pinakamatanda di ba? So siya yung unang magkakaroon ng boyfriend and so on. So yun, parang wala kami naging problema Sino pong pinaka-paborito nyong anak? Paborito? Wala akong paborito Pare-parehas silang lahat Siyempre bilang nanay, hindi ka naman pwedeng magkaroon ng favoritism kasi ayoko rin na maramdaman nila na ay, hindi ako paborito ng mama ko, hindi ako paborito, no. Ayoko, kaya kapag meron akong ibinigay sa isa, I'll see to it na meron akong binibigay para sa lahat. Sino po ang pinaka-paborito ninyong girlfriend o nakarelasyon ng anak ninyo? Pinaka-paborito muna tayo, ha? Alam niyo na po yung kasunod. Parang pwede bang wag nang sagutin doon? Parang ayoko sagutin. Siguro nagustuhan nyo lang. Nagustuhan nyo. Sa mga nakarelasyon ng mga anak ninyo. Di kasi yung iba wala pang jowa. Oo, kasi Si Carl, Sino Drew ang ba, nagkaroon? Ilang taon na ba si Drew? 17. Ang nagkaroon lang po ng karelasyon si Carlos at saka si Joriel. Actually, si Eldro meron din. Kaya lang baka mamaya wag na mag-away-away pa, di ba? Kumbaga Maganda yung sagot ni Mami, safe. pare-parehas. Away-away pa. Yung trato para sa kanyang mga anak at syempre, doon sa mga pinipiling maging kapareha. Ito na lang po, sino po yung pinakamalambing sa lahat? Na mga kapartner nila. Yung madalas nagte-text sa inyo o kaya nagmamano, lumalapit. Wag na kasi break na sila break na baka break mamaya na. magalit pa, 'di ba, yung present Okay. So wala na po siyang paborito kasi nag-break na po. Break na Baka Okay. mamaya- Ay, ganito na lang. If ever lumalaban sila tapos hindi na nanalo, 'di ba? Napaka-importante na nandun ang isang ina. Ano man pong binibigay niyong advice sa inyong mga anak kapag hindi po medyo inalat-alatalo yung tumbling natin, medyo Nabawasan pangit yung ng bagsak. score. Oo. Pag ganyan po, katulad recently, tinanong ko sa Eldro, anong nangyari? Bakit gano'n yung performance? Ganon. Tapos yun nga, syempre sasabihin niya, kinakabahan ako ganito. Oh, okay. So, anong dapat mong gawin? Sabi niya, babawi ako next time. Okay, good. Ganon na. Parang na ako doon. Satisfied na ako sa sinasabi nila na babawi ako next time. Minsan din ang nagsasabi sa kanila na, bawi next time. Na nangyayari naman. Kumbaga nagkakaroon lagi ng mas magandang resulta sa mga susunod, no? Oo. Ito po, pinapatanong lang po ito, ha? Kailan nyo po na-realize na nag-viral po kayo? At ano po ang reaction ninyo nung nag-viral na kayo? Panalo sa bingo, bus, 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 bus. Panalo anytime, maglaro anywhere sa bingo, bus, 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 bus.
nung after nung ang tawag dito, nung ma-announce na manalo si Kaloy, no. So, yung reaction, actually yung pinsan ko, kasama ko ngayon, sila yung isa ko pang pinsan na sobrang nagwo-worry na parang sila sa akin na kamustahin natin si ate, ganun-ganunan sila. Parang nag-uusap-usap sila. So, nung nag-video call sila, tapos nagulat sila na nakatawa pa ako na sabi nila, langya ka. Nag-aalala na kami rito. Alas mano kami. Tapos ikaw nakatawa ka lang. So, ano gustong gawin, di ba? Iyakan ko. No, I will not do that. Ganun. Pero nandun pa rin po naman yung suporta mo. Na-misinterpret ka ba ng mga netizen? I guess the so. way you comment on that specific thing? para lang maging malinaw. Oo, parang hindi Alin mo... doon yung sa Japan lang ang malakas? Oo, Yun, parang yun, hindi yun. mo ba Yes. sinusuportahan ng anak mo? I guess na misinterpret nila talaga kasi yung na yun is individual all-around champion. So when it comes to when it comes to men's artistic gymnastics, ang malakas talaga is Japan, Russia, and China. So kapag may gusto kang dalahin na bata na lalaki, sa Japan mo dalahin. So when it comes to women's artistic Gets ko na. gymnastics, ang pinakamagaling is USA, and hindi masyado sa hindi masyado yung iba. Like sa China kasi hindi sila individual all around din sa katulad ng may mga certain apparatus lang specific, sila na oo. magagaling, and yan yung sa Japan, ganun din. At saka So, si Carlos nag-training sa Japan. Mm-hmm. So yun po ang ibig sabihin noon. yes, and talagang sobrang kasi nung si Kohei Uchimura pa way back 2016 until nung 2024 Paris Olympics, Japan pa rin. So yun yung na wala pa ring nakakakuha ng individual all-around champion, even ang China and Russia. So hindi talaga pa nila na Pero na-appreciate ko siya na parang alam niya yung mga detalye na ganito. Na pagdating sa gymnast, ito dapat medyo mag-ready tayo sa mga bansang to kasi alam talaga nila yung ginagawa nila. So yung gymnast as a whole, may idea siya what's going on. Pinag-aralan niyo po ba yun? Hindi ko siya pinag-aralan, no? Pero kasi since matagal na si Joriel and si Kaloy na nagtitraining, so kailangan may alam din ako. So yung mga ginagawa nila, kasi gusto ko rin malaman na yung, pag may competition, talagang tinatanong ko sila na, yung first pass mo? Ano yung last pass? Ganun ang tinatanong. Anong value niyan? Tinatanong ko talaga. So kasi kailangan may alam ako, anong value neto? Alin ang mas mataas dito? So para at least nako-connect ko kung ano yung scores na lalabas sa kanila. Then tinatanong ko rin sila, anong starting value mo? Para alam ko kung saan magdededuct ang mga judges agad. So, Judgmental po pala Hindi. kayo. Sa ganong aspeto. Oo. Tsaka alam niya yung sinasabi niya. Alam niya yung mga diba? technicalities, no? Para siyang math teacher, no? Siya yung, grabe, parang, naku, ano kung sasagot ko dito kay ma'am? Oo. Mga technicalities na ng sport, no? Oo. Kasi kailangan alam mo, para at least alam mo kung mas mataas yung magiging score niya compare sa mga opponent niya. So, dun lang, even na kahit na sabihin mong hindi malinis yung gawa niya, so minimal deductions lang, so okay lang. Parang panalo ka pa rin. So, Okay. kailangan way ahead talaga yung, yung lamang mo para manalo ka talaga. Si Mami pwedeng consultant, ano? Sa mga gusto mag Finance, parang gano'n sa finance, no? Oh, speaking of finance, bukod po doon sa na-misinterpret ang suporta mo kay Kaloy, naging issue din po ang pera. Magkano po bang pinag-uusapan dito, Mami? At saka, paano po ba nagsimula yung issue na yan? Parang dapat pa bang sagutin niya? Parang ayoko na talaga siyang sagutin. Dead man na lang Pero muna. paglilinaw lang, meron ba kayong Oo. gustong linawin pa rin dyan sa aspetong yan? Parang alam niya na yun eh. Hindi, sa mga nanonood po, hindi po para sa kanya. Hindi na rin po. Okay. Kumbaga, just leave it there. Oo. Kumbaga, At saka hindi mo naman makukonvince ang tao, di ba? Kung ano pinapaniwalaan nila. pinipili nila yung gusto nilang paniwalaan. Correct. Oo. Okay. Okay, ano po ang masasabi ninyo sa mga nagko-comment online tungkol sa pagiging nanay ninyo sa inyong mga anak, lalo na sa mga career nila bilang mga atleta at celebrities? Medyo na-appreciate ko sila. So kaya may mga nagme-message din sa akin na parang natutuwa ako na ganun, may mga
may mga sinasabi silang mga magaganda, mga ano. So, sobrang nire-replyan ko yung mga yon, and sobra akong natutuwa na kahit hindi nila ako kilala personally, pero nandun yung suporta nila sa akin and sa mga anak ko. Ayun naman po nang babasya inyo. May nagsabi na po ba sa inyo na hindi po kayo mabuting ina? Ay, marami na po. Ano po Ano nararamdaman masasabi nyo nyo? na parang nadja-judge po kayo doon? Hindi naman kayo Wala kakilala. pa po akong magagawa di ba? Yun po yung opinion nila. Hindi ko naman po mapipilit kung ano yung gusto nilang isipin sa akin, and in the first place, hindi nila ako kilala, and at the same time, ganun din, hindi ko sila kilala. So, okay lang. Dumating po ba sa point na hindi na kayo nagbabasa ng mga comments? Ay, hindi po, nagbabasa po ako. Pumapatol po ba Parang kayo? inaalmusal niyo po pala. Nagbabasa ako. Ano pong while reading? Ano pong Wala, nararamdaman nyo? may- Nagre-reply po ba kayo? Yung iba, hindi ko nire-replyan. Yung, especially nung una, no, hindi naman ako nagre-reply, nagbabasa lang ako. Pero recently, may mga sinasagot ako. May mga sinasagot ako kasi syempre, ang sa akin is, hindi unlimited yung pasensya ko sa kanila. Ganon. Okay. Sa tingin niyo po ba, mas na-appreciate niyo po yung mga ibang nanay kasi nararamdaman niyo po yung suporta ng mga nanay sa inyo? Ay, opo, sobra po. Sobra ko pong na-appreciate, and meron din po akong isang nag-follow sa akin. Talagang siya yung nag-dig deeper dun sa SOCMED ko, na talagang inilabas niya din lahat since 2014, 2016 yung mga post ko na mga ano. So, sobra akong nagulat din na nailabas nila yon. So, parang doon, sobra akong nagpapasalamat sa kanila. Actually, minessage ko sila and nagpasalamat ako sa suporta and love na binibigay nila sa akin and sa family ko. Kung di ko nagkakamali, si Ai din, no? Nagpakita ng Oo, support. ng support. Oo. Pero ang... Nag-meet na ba kayo ni Miss Ai? Yes po, nag-meet na po kami. Ano po yung napag-usapan ninyo ng personal? Chismoso po Wala kasi kami. naman pong masyado. Kasi parang nung nag-meet kami, parang ayun, nag-treat siya ng parang late lunch. Tapos yun, nagkantaan, something na ano. Bonding. And, opo, then sumama siya sa live selling ko. Okay. Oo. Ito, Mami Angelica, doon sa punto na parang nahati yung mga tao ng suporta po sa inyo, doon sa bagay na naging mabuti po kayong ina para kay Carlos. Pero meron po mga tao na naniniwala na bakit ganito ang ikinikilos ng mami niya. Parang hindi ito akma doon sa kinakailangan ng sitwasyon. Parang nakikiagaw pa po kayo sa spotlight. Ano po Oo, ba na sa parang- inyo doon? Ano ba yan? Bakit hindi niya hayaan na manalo at maging simbolo ng sports sa Pilipinas itong batang ito? At bakit parang nakikiagaw ka pa Ito ng po yung spotlight? paglilinaw lang ha, Oo. paglilinaw lang. Ano pong masasabi niyo doon? Wala naman akong masasabi tungkol doon, no? Kasi nga, sabi ko nga, ano nila yan, opinion nila yan. So, hindi ko pakikialaman kung ano yung opinion nila. Yun lang. Oh. Si Chloe po ay nalaman po namin na isang performer at isang singer. At nag-launch siya ng kanyang single. Single. Ano bang At sumasayaw-sayaw pa po siya. Oo. Kami po ay mga radio DJ, no? At kami po ay nagpapatugtog ng kanta. Kung sakasakali po ba na kayo po ay magre-request ng kanta sa amin, i-request niyo po ba yung kanta ni Chloe? Kailangan ko po bang sagutin? Oo at hindi Parang lang ayoko naman. siyang sagutin. Ah. O na lang, o. Oo. Oo at hindi, di ba? Oo. Oo. Lagyan niyo ba po ng isang o para o. Napakinggan niyo na po ba yung kanta niya? Honestly, hindi po eh. Hindi. Kasi more on, mga love songs. Love Tapos song, syempre, sabagay, no? yung ano Parang ko, magaslaw yung song niya. age ko, syempre, di Hindi ba? ko pa rin napapakinggan. Parang yung magaslaw, may kanta ni iba yung Chloe. dance-dance pa eh. May ganun-ganun pa eh. Hindi Oo. ba acoustic siya? Hindi sumasayaw siya sa stage, nakita ko nag-viral eh. Acoustic ba si Chloe? Hindi, R&B siya, parang gano'n, R&B. pop. Kumbaga, ang safe to say na hindi siya generation ninyo, kaya hindi nyo Parang hindi ka pinapakinggan. nakaka-relate. Oo, Oo. ganun na. Ako kasi hindi ko din napapakinggan pa eh. Kami lang eh, mga Gen Z, mga gano'n, mga bini pinapakinggan namin. All Out Sunday kasi ang SB19. pinapanood ko. All Out Sunday ang pinapanood ko kasi nandun din ako eh. Oo. Okay? Yan. Okay. So wala kang panahon pakinggan yung song ni Chloe. Iba, parang iba yung wala kang panahon pakinggan. Kasi busy Parang po. mali yun. Hindi po sa walang panahon, kaya lang kasi syempre, more on love songs talaga. Ayan. Eh, Yung sa love song preference, tama. Preference ang Preference. tamang kwan Sa doon. love song po ba, ano po bang favorite yung love song?
Yung mga ballad po Yung ba? kanta ng Side A. Side A. Side A. Oh, Ah, Chloe, diba, nakikita yung i-remake mo na ha. age I-remake mo na yan. Side A talaga. Age reveal. Yung age reveal, di ba? Okay, Chloe, ang advice ko ay i-remake mo na yung kanta ng Side, Side A, ha? A. Okay, Yan, para pwede. pakinggan ka. Char lang. Okay. Nako! May nag-offer po ba sa inyo na pumasok sa showbiz? Yan. Nag-offer. Kahit Wala. cameo. Wala, oh. Wala po. Halimbawa po, gagawin pong pelikula o kaya ay series, ano ba, magpakailanman o kaya ano, Ang buhay nyo po, MMK. sinong gaganap na Mami Angelica? Oo. Oh, actually marami nagsabi na parang si Miss Sylvia Sanchez daw. Ay, pwede. Sabi niya, sabi nung ano sa akin na mas bagay gumanap si Miss Sylvia. Yun yung sinasabi lang sa akin na. Huwag po kayo maniniwala, parang bagay po Marian Rivera. Pero sila ni Miss Sylvia, medyo yung tonation, yung the way sila magsalita. Very eloquent siya eh, very straight, ang ganda ng pagkakasabi niya ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. At saka well-informed. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Di ba? Kayo po ba, papaano po kayo napasali sa Mrs. Philippines? Oo! Sino po ang nag-invite sa inyo? Naku, pageant po Hindi ito, po ako madam. nakasali. Oo. Hindi po. Eh kung po ako sakasakali sumali. po. Sa mga pageant na lang. Wala po akong Alam mo- plans dahil unang-una hindi po ako katangkaran. Diyos ko, 4'9" lang yung height ko. Diyos ko, Lord naman. Sa Little Miss Philippines na lang Oo, po. malamang pwede. Pwede tayo dyan. Ayan. Si Carlos po ay may nagregalo po sa kanya ng nakasakay na po ba kayo dito? Sa bago niyang kotse. Ito po, pinapatanong lang po ito, mami, ha? Parang dun sa pakisabi po dun sa nagtatanong sa inyo, wag na lang po natin pag-usapan. So hindi pa talaga. Kulay puti yun, di ba? Kulay puti yun, nakita ko. Yan. Carlos, pasakay mo naman kami dyan. Ito na lang. Oh. Ano po yung huling text message sa'yo ni Carlos? Yan. Huli. Masyado nang matagal, hindi ko na maalala. Ay, mga ilang taon na po yung huling text niya? Matagal na po. Matagal na. Kahit call na lang. Matagal na po. Hindi ko na po ma-remember kung ano yung ano. Ako hindi ko matiis na hindi ko matawagan yung nanay ko. Ikaw ba? Ha? Ikaw ba? Hindi mo matiis? Pupunta nga ako dapat ngayon eh. May shoot lang tayo. Ako hindi ko matiis. Kasi ang nanay, nag-iisa lang yan. Yung jowa. Ayan, magdadrama na ako, ha. Yung jowa, kaya ko kahit dalawa yan eh. Pero andyan na si Jem, so isa lang. Paano pag dumating sa punto na papipiliin ka ng nanay mo? Ako o si Chloe? Parang ganyan. Siguro hindi na ako makikinig ng kanta ni Chloe. Char lang. Siyempre nanay ko. Alam ko na kung bakit gano'n ang sagot ni... Oh. Hindi na din ako makikinig. Ayan ha. Mami ha, naging fan mo na kami ha. Kakampi mo kami, ha? Char lang. Wala naman kami kinakampihan dito. Ang ibig sabihin lang natin, di sana in a way, baka walang load si si Carlos. Hindi kaya, walang load. Kailangan, may sponsor na po ba siyang Sus ko, nakabili nga ng Telco? LC. Hindi ko po alam. Bibigyan ko na lang dito. Ano, ikukuhan ko, sisendan ko. Ito na lang. Yan. Kung hindi siya nagme-message sa inyo at tumatawag sa inyo, kayo po ba'y nagbabalak na text man lang siya ng, kumusta anak? Oh, minsan ganoon din eh. Miss Minsan ka na nanay ni din Mama. ang hinihintay lang. Oo. Oh. Parang ayoko yan sagutin po. Pero ganito na lang po. Ayoko na po. Naiisip nyo po ba, bilang isang ina, na namimiss nyo po yung anak ninyo? Kahit naisip lang. Naisip lang. Siyempre, kumbaga parang walang nanay na hindi niya namimiss yung anak niya. Even nga yung mga hayop, hinahanap nila yung anak niya. Tao pa po kaya. Sino po yung hayop? What I mean is yung mga aso, Ah, pusa, okay. mga Ito po, ganun po. kung magpapangalan po ba kayo ng aso, halimbawa meron po kayong pet, pusa o aso, papangalanan niyo po bang Chloe? Meron naman po na kaming aso, may pangalan na po. Ay, may pangalan na po ba? okay. Kasi yung, ito kahit i-research nyo, hindi ako nagsisinungaling. Yung aking kasing tutang namatay, ay Chloe ang pangalan. Kaya ko na itanong. Di ba? Oo. At pwede nyo i-search yan sa vlog ko. Chloe talaga ang Chloe pangalan. pangalan. Oo, kaya ko na itanong. Okay. Ang cute naman ng hayop na yon, Chloe. Siyempre, favorite ko yun eh. Okay. Oh. Hey, si Yulo po ba nagte-text sa tatay? Yung Yulo ka dyan, lahat sila Yulo eh. Hindi, si Carlos Yulo. Si Carlos. Wala ba akong Carlos? Si Kaloy ba nagte-text kay tatay? Wala po akong idea. Sa mga kapatid niya?
Hindi ko rin po alam kasi Okay. hindi namin siya pinag-uusapan sa bahay. Okay. Magkano po ang pinakamalaking naibalatos sa inyo nung naging gold medalist na po si Carlos? Pass na lang muna. Parang wala Okay, next. Oh. May sama din po ba ng loob or tampo ang mga kapatid ni Carlos yung mga kapatid ni Carlos? No, kasi nabanggit niyo po parang hindi sila Hindi nag-uusap napapag-usap. Hindi Parang bigat nagte-text. nun sa akin. Parang ang bigat na hindi natin Ito, napapag-usap. iyakin pa naman to. Baka umiyak na to. Oo. Tampo pamilyang siguro, usapan hindi ako. naman maiiwasan yan, lalo sa mga magkakapatid. Magkakaroon talaga ng tampuhan, ng awayan po. Oo. So, hindi po talaga maiiwasan. Oh. Si Carlos may property kasi nabanggit ko yan. Gusto ko lang sabihin, meron din akong property dun eh. Yung nanay ko napapunta ko na eh. Kayo po ba na ayoko nang itanong. Na-invite na po ba Na-invite po kayo? ba kayo na magpunta rin sa Kasi condominium? hindi po kayo napasakay doon sa LC. Baka sa bahay na Oo, papunta. na hindi po kayo na text, na tawagan. I doubt kung bibigyan po kayo ng load. Hindi niyo na po alam kung kailan po kayo nabigyan ng regalo. Doon po kayo sa condo na patira na po Alam kayo. mo, sabihin, Mami, linisan nyo naman yung kondo ko, kahit ganun po. Wala din ganun. Wala po bang ganun? Oh, no comment. No comment. Grabe. Well, tawa lang si Mami Angelica. Pero kung halimbawa po at in-invite po kayong pumunta doon, pupunta po ba kayo? No comment. Nagbago po ihip ng hangin. Feeling ko ibigay na lang sa kanya. Ay, oo. Kung ibigay sa inyo, Papayag po ba kayo? kukunin niyo po ba? Siyempre, bigay yun. Ayoko yung sagutin. Ayaw nyo. Ayoko ba sagutin? Para walang masabi muna. Ano. Okay. So, next question natin. Ay, ito. Kapag ikinasal, Ay, di ba si Zainab kinasal recently wala lang? yung ina doon. Wala yung nanay niya. Nagtampo si mami. Oo. Oh, Kayo si po ba? Dennis Padilla, in-invite. Oo. Dead ma daw. Dead ma daw. Pag ikinasal si Kaloy, kakain po ba kayo ng lumpia? Hindi, halimbawa in-invite po ba kayo? Pupunta po ba kayo? Hindi, lumpia muna gusto ko. Sige, lumpia. Pag binigyan po kayo ni Chloe ng lumpia, Oo. Mami, you want lumpia? This is for you. Ito ba yung naka-paper plate? Oo. Naka-paper plate ito, no? Oo. Pero walang sauce. Tatanggapin niyo po ba yung lumpia ni Chloe? Lumpia kasi tinitinda ko na rin yan eh. So parang medyo Ayaw mo na. umay na. Uy, alam mo ba, nung araw Lumpia daw, nagko-comment daw si Chloe sa live selling ni Mami Angelica. Ngayon po ba bumibili? Oo. Bumibili pa po ba siya? Hindi na. Dead man na lang. Ano po yung huli niya nabili? Wala. Wala. Hindi na maalala, matagal na. Chika lang siya. Hindi pala nakuha. Wala. Sayang naman. Di ba ano yun? Oy, nakuha na po ni ganito. Yun pala hindi kinuha. Oo. Yung, ito, yellow, 253. Oh, gets mo na ba? Oh. Oo daw. Walang ganun. Hindi pala napa-shipping. May pa-code. Oo. Ay, pupunta po ba kayo sa kasal? Kung ayaw niyo po ng lumpia, pupunta po ba kayo sa kasal kapag in-invite po kayo? In-invite na po kayo nito, ha? Ayoko yan sagutin. No comment ako dyan. Kumbaga, let time heals everything. At saka pag dumating sa hindi pa naman kasal, Oo. may araw ka din Tsaka huwag sa na nagkatanong ng kasal-kasal. Wala pa namang ganap na ganun. Papa Marky, ano ka ba? Oo. Ay, sabi Okay. nila, ito, kapag daw may apo, halimbawa, dumating na, tapos kamukha ni Lola, kakargahin mo po ba yung apo? Kapag Ayan, ibinigay magandang tanong sa'yo? yan. Gusto ko yan. Actually, hindi na ako nag-aalaga eh. Even yung sa eldest ko, Mami, yung dalawa niya- ano lang, buhat lang po. Hindi pa po alaga. Ayoko na po talaga. Promise. Kasi sobrang napagod ako dahil masyado akong hands-on sa kanilang apat. Kaya nung nag-anak yung eldest ko, ang sabi ko, ayoko nang mag-alaga. So, even yung ang apo ko sa kanya, hindi talaga ako nag-aalaga. Kasi sobra akong napagod. Kasi kahit malalaki na sila, no, even yung eldest ko, kahit 9, 10, pinaliliguan ko pa yan, inaasikaso ko, binibihisan ko. So parang sobra akong napagod. Hands-on yes, kayo. sobra akong hands-on. At saka ang ganda po ng cutics niyo, Hindi green. Sayang naman yung cutics. Nag-viral si Mami recent, ha? Kasi siya ay nagpunta sa abroad. Ha? Ay, hindi pala nagpunta ng abroad. Pumunta sa isang engranding bahay. Oo, Sino po ba saan yun? nag-sponsor nun? Na-invite Meron daw po ba kayo? meron daw willing na magpatira sa kanya sa isang engranding Mansion? bahay. Totoo ba 'yun?
Actually, mga Mga kumars? Mga kumars na po ba yun? Kasi gusto rin namin maging kumari. Mga kon po kami, Hindi po, user-friendly. Kami po yun eh. May isa lang po na nag-approach sa amin, na isang Good Samaritan po, nag-approach sa akin. Then, yon siya rin yung nag-sponsor ko nung trip ko sa Singapore, yung tinirahan naming hotel doon, siya rin yung nag-sponsor nun. Even yung pocket money, siya yung nagbigay sa akin. Ito po ba yung isang nanay? Yes po. Naku, ipakilala niyo po sa amin. Gusto po namin maging At kaibigan. gusto ko pong maging nanay yun. Okay, kasi ang parang naging team nanay siya eh. Lahat ng mga nanay na-appreciate siya eh. Kumbaga Ako lalo- nararamdaman ng isang ina ang tibok ng puso ng isang Angelica Yulo eh. Di ba? Noong mga panahong yun, ganoon din na yung nararamdaman ko eh, kasi makananay ako eh. Kayo po ba, ano po ba ang opinion ninyo o kaya payo ninyo sa mga nanay na meron po mga pinagdadaanan? Yung parehas, medyo may tampuhan ng konti. Oo, may konting sa tampuhan. kanyang mga anak. Ang mapapayo lang po, no, tatagan lang nila yung loob nila, maging matapang lang sila dahil lang pagsubok, nandyan lang din naman yan, dumarating yan, and most importantly naman po is tumatawag ka kay Lord. Oo. Yung ano po, yung tumatawag po sa sa nanay. Ito naman po, advice naman advice naman po doon sa mga biyanan na hindi close sa kaniyang mga ano tawag mo? Anak na rin yun eh, anak na rin. Mga daughter-in-law. Daughter-in-law. Ano ba ang Tagalog ng daughter-in-law? Biyanan Manugang. at manugang. Manugang. Ay, alam ni Mami Oo. yun. Alam niya. Ang Siyempre ganun yung, nababasa ko sa comment section, di ba? Oo. Talagang chinik-chika po kayo, no? Pinupush po talaga kayo sa limit. Yung mga hindi close na manugang. Oh. Sasabihin ko, wala akong sasabihin. Ayan. Close kayong manugang ko. Pero sino po ba dapat ang magko-close? Yung po bang nanay o, O yung yung manugang? Sino ba dapat ang nag-reach out? Dapat yung manugang na hilaw. Yan. Sino ba dapat ang Hindi ko nag-reach rin out? po alam kung ano po yung Pero ano, sabi niyo po close kayo sa ano niyo eh. Sa isang manugang. Yung partner nung eldest ko. Oh. Ay. Sino po nag-reach out sa inyo? Siya po o kayo? Siguro Siguro dapat gayahin ano. dapat mag-reach out na, no? Oh. Kumaga magpakumbaba ano. Okay. Sino ba dapat ang magpakumbaba? Wala rin po akong idea eh. Oo nga, no? Oo. Pero Okay. yung sa kanya, may sample na siya. Kasi dun kay Joriel daw, ganun daw. Oo, ganun. Mapagpakumbaba yung ano. O tsaka wala naman akong problema sa iba. Doon sa mga manugang, sa mga anak ko. 'Di ba? Kasi doon ako question yung kanyang pagiging ina. Kung yung tatlo, kung yung dalawa ay okay naman, bakit parang may naiiba? Sabi nga nila, sa pamilya, paminsan, may Ano? utang sa kapitbahay. Kaya dapat magbayad. Tama naman. Oo. Pero yung tanong ko po, kasi sabi yung kapatid ko, yung parang sa amin sa pamilya, yung pangalawa, black sheep. Parang gano'n, yan ang black sheep of the family. Di ba ikaw yung pangalawa? Hindi ako yung panganay. Ikaw yung eldest. Di ba? Kayo po ba ay may ikinukonsidera na black sheep of the family? Naniniwala po ba kayo sa ganun? Oo. Ito yung sabi-sabi Sa lang kanila, naman. Parang wala naman po. Wala. Naman Lahat po po sa inyo ay kanila. white sheep. Oo. Ah, Sino po ang pinakamayaman ninyong anak as of now? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Hindi na, di ba? Alam niyo na Hindi yan. po, mayaman po sa pagmamahal sa inyo. Mayaman sa, syempre yung eldest ko, since nanay na siya, so alam niya na yung Hirap. feeling ng maging isang ina. So siya yung karamay ko during that time, nung nasa lowest point ako, siya yung laging nag-aano sa akin na malabas tayo, kain tayo, sama kita sa ganito. Even inano din niya ako, sinama niya rin ako nun sa HK dahil alam niyang sobrang stress talaga ako Nag-Disney nung po time kayo? na yun. Disneyland, Yes po, oo. nag-Disneyland. nakita niyo po si Mickey Mouse at saka si Minnie Mouse. Siyempre, pagpasok lang ng gate, andun na Nakahay sila, sila diba? dun eh. Actually po, natanong ko na po kanina, sabi niya no comment. Nag-comment na siya ngayon. Minalik ko lang po yung tanong. Okay. Nako, itutuloy natin ang ating matinding chismisan. Chikahan! Ayan, sa pagbabalik po ng Papatok Season 3 powered by Bingo Plus! and Papa Marky sa Papatok. Let's talk, what's patok? Papatok! Sa Papatok. Let's talk, what's
patok. Panalo sa bingo, plus, 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 plus. Panalo anytime, maglaro, anywhere sa bingo, plus, plus, plus. Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang first live streaming bingo in the Philippines, ang Bingo Plus. Gawing masaya at exciting ang araw mo gamit ang Bingo Plus. Subukan ang inyong swerte dito sa Bingo Plus app. Dahil sa ₱1 lang, maaari ka na maglaro ng iba't ibang games. At para sa mga first-time registrants or users ng Bingo Plus app, meron kayong matatanggap na free registration at Facebook bonus, plus meron pang payday rebate up to ₱1,000. Nasa Bingo Plus app na rin ang Pinoy na drop ball and other games na masayang laruin. May chance ka rin makakuha ng jackpot up to 200 times and up to ₱4,317 bonus for new players sa Pinoy Drop Ball ng Bingo Plus. Para naman sa jackpot prize, may chance kang manalo up to ₱300 million. Kaya download na the Bingo Plus app now on the Apple App Store or watch our live streaming at bingoplus.com. Packer license ang Bingo Plus, kaya naman safe and secured ang paglalaro mo anytime and anywhere. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil dito sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Powered by DigiPlus, one of the 38 companies listed to Fortune Southeast Asia 500 list. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Visit pacor.ph/regulatory or email keepitfun@pacor.ph.